Hi guys, Kadyo na naman at kasama ko si AJ dito po sa M-News Experience. Ngayon, meron kaming bagong topic syempre sa aming episode ngayon na natataon talaga at maraming interesado dito. Ano nga ba topic natin, Papa AJ? Okay, sa mga viewers natin, magandang araw sa inyo. Kadyo, magandang araw sa iyo, kapatid. Yep. Yes, our topic for today, medyo mainit na naman. Isang mainit na diskusyon na naman to recently, ano? This is what we call the Jeepney Modernization Act. O yung pag-modernize, yung pag-update ng mga public utility vehicles natin. So, papalitan na to, di ba? Alam ko, nag-go na to dati, di ba? Oo. So, papalitan to ng mga modernized jeepney na tipong hindi naman kailangang electric, di ba? Oo. Basta mas Euro-friendly, tama? Euro-efficient, tama ba? Well, unang-una, kailangan yung sasakyan mo hindi lang Euro-friendly, European compliance is compliant, Ang kailangan doon is roadworthy pa ba? Yes, yung mga preno, suspension. Yes. Even the kaha, lalo na yung mga jeep natin, tsaka lalo na yung mga jeep na yan talaga. Kasi, ako, syempre, nung estudyante ako, hindi naman lagi naka-auto, hindi naman lagi naka-motor, so, nagko-commute tayo. Tama. At dumadaan tayo sa baha. Siyempre, sa eskwela lang natin dalawa eh. So, sanay tayo sa baha. So, alam din natin na ang mga jeepney talaga, ever since, meron dyan mga luma na. Oo. So, yung mga hindi na roadworthy kung tawagin. So, kaya nagkaroon ng ganyang, di ba, batas na papalitan na lahat ng mga jeepney dahil nga dyan, di ba? Actually, nag-umpisa yan sa isang department order, sa Department of Transportation. So DOTR. So this is Department Order number 2017-011. So yun yung yun yung order na ginawa nung panahon ni President Duterte. Eh, syempre, si Presidente, motorista rin yan. Magmamaneho rin yan ng mahiling nga yung mag-ride eh. Panahon ba ni Duterte yan, bro? Yes. Okay. Panahon niya nung naumpisahan yung Modernization Act. Eh, ano ba ang sinasabi na para ma-modernize yan? Unang-una, syempre, yung babaguhin yung makina. It needs to be a little bit electric or efficient, if not electric. It needs to be Euro-compliant. Hindi naman ibig sabihin ng gagaya po tayo. Pero, syempre, kailangan, hindi naman mausok yung sasakyan natin. Oo. Kasi yan yung isang pinakamalaking problema ng jeepney. Maintenance-wise, syempre, di ba? And then, update everything. The safety mo. Number one is traction. Yung gulong. Karamihan ng mga nag-jeep, lalo na yung mga dumadaan ng Blumentritt, bumibili ng either na retread lang o ano tawag dito, yung dinidikitan lang ng bagong retread nga yun. Retread. Tapos yung iba nga, di ba, parang luma na talaga. And then they cannot maintain their brakes, they cannot maintain, even the engines, meron nga dyan, may tangke na sa bubong para bubuksan mo yung gripo diretso sa radiator. So, bakit nga ba, bakit kumukontra ang mga ibang mga jeepney drivers? Yan, yung mga association. Yung, alam ko, yung manibela ba? Tama ba? Yeah. Tsaka yung piston. Ano ba yung kinokontra nila dyan? Sa palagi ko, isa sa mga kontra nila dyan, yung cost. Kasi syempre, when you modernize something, lalo na sa panahon ngayon, napakainit po ng panahon ngayon. Kailangan, halos lahat ng tao naghahanap ng comfort, lalo na pag bumabiyahe. Karamihan estudyante, mga empleyado, mga may edad na yung iba, so hindi mo pwedeng mababad sa initan. So, pero I heard, mahal kasi pare. Yes, nandun tayo. Pero teka muna. In the first place, yung mga jeep na binili nila, hindi ba mahal din yan nung araw? Hindi, may mga surplus na nakaya actually may usually yan di ba? Maramihan yan eh. Kumbaga, hindi yung mga driver niya nag-aano lang, ang tawag dito pre, nagba-boundary lang. So meron talagang isang operator, di ba? Ngayon si operator, hindi ba namuhuna naman talaga sila bumili ng bagong jeep nung araw? So syempre, in time, nagde-dilapidate na rin yan eh.
naluluma, nabubulok. Oo. Eh yung kumbaga nga 'di ba sa sa lifespan ng isang sasakyan, paano mo masasabing okay pa yung auto mo? Eh kung sahig mo nga butas. Ako nung estudyante ako nakaranas ako differential mismo nung jeep na laglag. As in yung propeller na laglag habang umaan. Pero 'di ba parang ano na 'yan? Tatak Pilipino na 'to eh, yung ating mga jeepney, 'di ba? Hindi ba parang dapat yung tuloy-tuloy lang natin, protektahan natin yung sariling atin. Kumbaga, kung magkakaroon ng modernization, mga bagong jeepney na lang na ilalabas, di ba? Ba't kailangan? Well, sige. Hindi sa ganun eh. Bakit kailangang baguhin? No. Wala tayong babaguhin sa design ng jeep. Pero gagawin lang nating updated siya. Ayusin ang preno, ayusin mo kaha mo, pakinisin mo yung jeep mo, update So mo in short nga, pare, hindi mo binago. Kung short nga, ang inaangal ng mga grupo is dahil nga sa presyo. At saka meron pa mga ibang parang mas mahirap ata para sa mga operator na mag-update, mag-upgrade di ba? Parang ganito lang yan eh. Kadyo, ito ako naniniwala karamihan sa mga operator, lalo na yung multiple ang mga pag-aari na jeepney, yung mga may tauhan na talaga at may mga garahe. May pera yung mga yan eh. Sila nga every 5 years or so, bibili bagong kotse, pero jeep nila panghanap buhay, hindi nila i-update. Parang may mali yata doon. Hindi naman po pwedeng kabig lang tayo ng kabig. Tapos yung unang-una, yung preno mo ba updated? Nalilinis mo ba talaga? Let's say let's say operator nga let's say may at fault din yung ibang operator kasi may mga nag-upgrade naman ng mga operators. Exactly. Pero ang kawawa naman yung mga driver ng mga operator, di ba? Ang sa akin, anong pwedeng gawin nila kung ayaw mag-upgrade ng operator nila? Parang gano'n, di ba? Hindi, ganito Jo. May provision naman dyan na pwede silang kumuha ng sarili nilang prangkisa. Pero di ba mahirap, mahal, or whatever? Siyempre, everything comes with a price. Kumbaga, kung ikaw ay kikita ng pera, lahat yan may puhunang ilalabas. Pero di ba, isipin mo, mga simpleng tao lang yan, sila Manong na nagmamaneho. Oo. Paano nila makukuha yan? Merong subsidy naman na ibinibigay ang gobyerno para dyan. Tsaka meron terms yan. Hulugan yan, di naman yung pay to cash eh. Pero in a sense, na-approve na nga yan, di ba? Kaya marami na kaya nagbigay na ng deadline si President Bongbong na implement, di ba? Yes. So in short, talagang approve na. Ngayon, eto nga pinag-uusapan natin, bakit pinigilan ng Senate? Senate ang alam ko nagpigil diyan eh. Okay. Di ba? Tama? Pag dating sa point na yan, bakit kailangan na ito pa yung isa, may department order na meron pang House Bill number 4823 ng 18th Congress para sa jeepney modernization. Bakit pipigilan? Siyempre, siyempre ramdam nila yung hirap, yung struggle ng ng ordinaryong manggagawa. Just like what I'm saying earlier, di ba, yung mga ordinaryong driver pero, na wala talagang just want to have ends meet, makakumita para, yes, di ba? Tayo. Pero ganito kasi, maraming paraan Jo para kumita. Unang-una, pwede naman yan na hindi na boundary ang gagawin. Okay. Bigyan mo na? Di gawin mong swelduhan yung driver mo, bigyan mo ng oras ng biyahe yan, parang bus driver lang yan per shift. Hindi naman 24 oras na yung bus isa lang ang driver eh. Tama. So, pwedeng ganun, pwedeng per biyahe, per ilang ikot, ganyan. May mga ganyan naman na klase ng paraan para kumita. Ngayon, yung mga naghahangad naman ng magkaroon ng sarili nila, wala naman hong problema doon, walang masama talaga sa gusto ninyo. It's just that, syempre, kailangan po nating sundin ang nasusulat sa batas. Panahon na po para ayusin natin yan. Kasi nga naman, kayo ba, papayag kayo, yung pamilya ninyo, sasakay sa isang sasakyan na tawag nga nila nung araw, di ba, yung mga kakarag-karag na. Pero bakit bakit sa tingin mo, pinapahold yung batas na yan? Yung yan?
Sa palagay ko, bakit hinuhold? Para mabigyan pa ng konting panahon itong mga operators at saka yung mga drivers na makapag-prepare. Sa balita ko, nagagalit yung mga nag-upgrade na yung sumunod na Kasi, dahil nga, bakit nyo pa kami, di ba? Kasi bakit unfair. Unfair sa amin dahil kami sumunod, yung iba hindi, tapos hindi rin pala matutuloy. Kasi diba? ang problema natin dito pare sa Pilipinas, lahat na lang may boses, walang marunong sumunod. Puro komento. Totoo, lahat may boses. Diba? Pati yung mga minority na wala na sa hulog, may boses. This is not regarding this issue, sa mga ibang issue. This is not about politics at all. It's just that ang reality po ng Pilipinas, lahat na lang tayo may karapatang magsalita. Wala nang sumusunod. Sino na lang ba marunong sumunod na walang tanong dito? Comply ka muna, tsaka ka magtanong. Sundalo na lang Pulis na lang. Di ba? Yung mga uniform personnel na lang Sila na lang yung marunong sumunod. Tapos ang yayabang natin na maganda ganito, maganda ganyan. Pag nasa ibang bansa, marunong kayo sumunod. Pag nandito kayo sa Pilipinas, walang susunod. Totoo. Diba? So, yun yung natin yung mindsetting natin. Kasi merong batas para sa ikabubuti ng lahat. Kasi, syempre, kahit sabihin mong ordinaryong manggagawa yan, ano bang pinupuntahan yan pag weekend, pag walang trabaho yan? Punta rin ng aircon yan sa mall Diba? So, pare-pareho lang tayo ng ginagawa. Papalamig ka. Teka, nagtaas ba yung pasahe din? Nagtaas? Well, wala akong alam dyan sa pamasahe ngayon Nung nakaraan, nasubukan kong sumakay ng jeep. Ito na, modernized na. Hindi modernized. So, conventional na maayos, pero namang mga maayos na mga jeep, no? Parang may difference lang sa pamasahe. Mas mura yung conventional, yung madaling sila yung jeep na walang aircon, tsaka yung jeep na aircon, syempre, mas mataas yung may aircon. Yun lang ang pagkakaiba. Pero other than that, wala akong nakikitang masama sa modernization. Pwede namang ganito Siguro, added provision kung hindi pa nasusulat, edi ipa-repair na lang yung mga jeep na existing. That's what I'm also thinking, no? A question in my mind talaga. So, ano mangyayari sa mga jeep? Kung sakali matuloy na nga yan, saan dadalhin yung mga jeep na yun? Pwede ba gawin private yan? Yun? Ganito. Pagka ginawa mong private yan, magpaparehistro ka ulit, idra-drop mo yung plaka mong dilaw mahal yun. Tsaka maproseso mag-drop di ba? Oo, tapos yung plaka mo magkakaroon, dati dun sa green na plaka sa luma, magkakaroon ng letter H yan dun sa upper corner. Ngayon, hindi ko sure kung ano na yung sistema dyan. Bukod doon, pagka nagparehistro ka ng private vehicle, kulang ka lang ng signal light, yari ka Diba? Meron motor vehicle inspection, MVIC. Diba? So, in short, saan nga mapupunta yung mga sasakyan na yan? Yung mga jeep na yan na luma? If it's not roadworthy anymore, sad to say, pareho lang. Hindi, yung mga roadworthy. Kasi lahat tanggal basta luma Hindi ganito, the roadworthiness would, unless otherwise specified na may certain age lang yung sasakyan, parang UV Express na may edad lang ang pwedeng kumuha ng prangkisa. Kung wala hong ganun, ang pwedeng mangyari dyan, i-modernize mo, i-update mo, matino yung jeep mo, paano ma-modernize? Hindi, yun na nga rin yung napapanood ko sa news, pare, na tipong umaangal din yung iba, kaya hindi sila makapag-modernize kasi bakit daw kailangan sa China lang bumili? Eto nga daw yung mga local jeepney manufacturers, yung gumagawa ng jeep nito, like Saraw ba yun? Gagawa, parang hindi pa, yung mas mura pero parang dumalabas na parang nahihirapan sa kumuha ng permit sa gobyerno na sila yung mag-provide. Or, di ko alam I'm not sure. Or hindi nila kayang i-provide lahat. I'm really not sure. Kasi yung mga modernized jeep na nakikita natin, parang mga minibus yan Ang mamahal niyan So, yung isa pa yun sa inaano nila.
kinaiinis nila. Bakit kailangan yun ang kunin? Kung i-modernize lang, pwede naman kumuha sa mas cheaper na matagal nang gumagawa ng mga jeepney. O kahit nga yung mga jeepney lang na, yung jeep mismo, lagyan lang ng aircon. Actually, diba? Nung araw pa, meron ng aircon na jeep. Yung, yun yung biyaheng Makati Buendia. Pero yun, pati yun, sibak. Oo. Ngayon, ganito yan. When it comes to that, hindi naman China lang. Meron namang iba. Like, I think there's a few years ago, prior to the pandemic, may pinuntahan akong auto show na inilabas natin yung Kadyo noon sa car side. Meron tayong pinakuhanan noon na Egypt na siya, design. Egypt yun. Which was built by Isuzu. Meron pang ibang companies na gumagawa niyan. Ang pinaka-concern lang nila doon is yung presyo. Presyo lang. Yung pagdating presyo naman sa lahat Oo, pero ganito lang yun Gusto mong pagbabago, gusto mong upgrade, pero yung sarili mong gamit ayaw mong i-upgrade. Niloloko mo naman yata yung ibang tao niyan. Kasi dapat, di ba, meron namang paraan, meron ginagawang paraan ng gobyerno. Ngayon, kung nagkukulang yan, i-point out sa kanila, nakikinig naman yung mga lawmakers natin para kung merong kulang dyan, idadagdag nila. Kasi in the end, ang kawawa dito yung mga commuters Oo. Di ba? Kung nalilito na kung ano bang sasakyan. May naririnig ang balita. Pinipigilan sumakay sa mga modern jeep. Ito matagal na ito Yung nag-strike pa lang yung mga traditional jeepneys, no. But again, kung kung you're gonna put your feet self in their shoes, talagang medyo meron ding basis yung pag-angal ng mga traditional jeepneys. Kasi again, hindi naman mga well-off yung mga drivers, yung mga ibang operators niyan. Pero hindi na ito in terms of biglaan din kasi matagal na ito sinabi sa kanila na kailangan na mag-modernize. Pero again, makikita mo rin, may parts na maintindihan mo sila why. Ngayon, isa pa, yun naman nag-modernize na, syempre, magagalit din. Dahil nag-modernize sila, gumasto sila, sumano sila sa proseso, tapos bigla na lang mababasura pala. Diba? Alam ko, si Senate President Chis Escudero yung nagpaano niyan Isa sa mga nagpaano. Kasi parang ang dahilan nga niya, parang yan na nga yung iconic, yung symbolism natin as the Philippines, itong ating mga jeepneys. Diba? Bakit daw natin tatanggalin? Parang ganun. I'm not sure kung sinabi niya, pero parang ganun yung kanyang message. Posibleng ganun. Pero what could happen is, pwede namang i-amend itong existing na act na ito, kasi hindi pa siya law. Di pa. Hindi pa siya Republic Act So, hindi pa siya batas. Act pa lang. It is a proposed set of guidelines pa lang. Dahil may department order, which means lahat ng nasasaklaw ng Department of Transportation kailangan sumunod. Ngayon, may empower yan ng batas pag nasulat. So, what can happen now is pwede nilang i-modify yon in terms of the design should not be specific. Kasi, kung nagmukhang minibus yan, totoo, yero lang yan Kaya tataka ko, modern jeep pero hindi naman mukhang jeep. Yes. Kasi by history, ang jeepney ng Pilipinas, yan yung mga surplus na napag-iwanan ng mga sundalo. Amerikano, Oo. Ngayon, dinugtungan lang yan. So, madaling salita, yung jeepney, owner lang yan. Na pinahaba yung likod, nilagyan ng tungtungan, nilagyan ng dagdag na upuan, nilagyan ng handlebar sa daanan. So, yan lang talaga yan. Oo. So, in hindsight, no, etong bagong issue na to is hindi pa resolved. Kumbaga, parang talagang may proseso na naman na nangyayari. Di ba? So, paano yan? Tuloy pa rin ang biyahe ng mga traditional jeepneys, di ba? For now, yes. Pero eventually, itong mga kababayan natin,
kailangan ma-realize din nila na talagang kailangan na rin mangyari. Kasi kadyo, unang-una, imaginein mo, di ba? Sila gusto, pag sila ang kliyente, puro sila reklamo, hindi komportable, mainit. Kumain ka lang sa fast food na mainit ang aircon, sandabakbak na reklamo na maririnig mo eh. Pero yung sarili nilang panghanap buhay, ayaw rin nilang i-upgrade. So, dapat magkaroon din ng mindset na ganon. Pero sa side ng government, dapat ma-emphasize nila at saka mas mapaganda pa nila yung pag-provide ng options. Yun naman talaga dapat. Tsaka yung, actually, it's not about subsidy. It's about compliance eh. Kasi pag sinabing kailangan mo sumunod ka. Pag hindi, mawawalan ka ng hanap buhay. Ang paraan doon, yun nga, pwede namang magbago yung sistema ng pagkita ng pera pagdating sa public transportation. Kasi kaya sila nagaganyan, boundary eh. Boundary ka, 1 to 1.5. Depende sa haba ng jeep mo. Tapos magpapagas ka. Pero yung... Ako naman, di ba? Ako naman, when it comes to this issue, no, parang may point eh. Sa akin, syempre, mawawala yung symbolism natin as yung mga jeepney natin. Kasi yan na talagang pag bumili ka nga ng mga, di ba, mga, tawag dito, mga souvenirs, Jeep. Pagka Pilipinas, Jeep ang makikita mo. Sa totoo lang, Jeep talaga ang isang magandang icon of the Philippine people, of the Philippine Islands. Tsaka, na yan eh, parang hirap tanggalin eh, di ba? Parang tricycle, pag tinanggal mo, di ba? Parang pag pinaltan mo ng mga Bajaj, ng mga three-wheel, iba pa rin yung tricycle kasi parang nakalakaya mo na yan. But again, everything is subjected to change. Eh. But ang sa akin lang siguro is, kung papalitan mo yung mga jeepney ngayon, kumbaga, pwede naman mag-modernize. Kung modernize lang ang pinag-uusapan, kung maging maganda lang yung safety, roadworthy lang yung usapan dito, di jeepney pa rin, nalagyan lang ng aircon, di ba? Pero hindi eh. Parang ang dating kasi sa akin, totoo lang, is may pinapanigan ng government nun, o ngayon, whatever, kung sino man nito, na supplier ng mga modernized jeepney. Yun ang feeling ko nun. I don't know if that's true, but then again, correct me guys if I'm wrong, na haka-haka lang naman yun, na baka pinipilit lang makakuha nun dahil malaki kikitain ng mga na connected dito sa modernization of the jeepneys. No? But then again, whatever the reason is, kung totoo naman ang reason na gusto lang i-modernize for our public safety at doon na rin sa mga operators na magkaroon sila mas magandang kita dahil mas maganda na yung mga sasakyan. At sa akin lang, syempre again, maraming mga hindi maapag-modernize. So yung mga hindi maapag-modernize maybe because of financial concerns, isa nagawan din sila ng gobyerno ng tulong kung anong pwedeng maitulong na bagong way of living dun sa mamawalan ng ng prangkisa. Kasi, di ba, kadalasan yan, driver. Hindi naman halos lahat ng driver. Yung iba nga, pare, talagang wala nang talagang makain. Kaya hindi na tumitigil bumiyahe para lang makaipon sa isang araw. Yun lang siguro sa akin. Honestly speaking, I have no problem with the past jeepneys. No? Kasi parang nakaugalin, lumaki ko dyan, mainit, umulan. Diyan na ako nasanay, no, nung ako estudyante. Ngayon, yung mga bago, masarap din dahil aircon na di ba? Tapos, syempre, komportable at alam mo, safe ka kahit paano. Although, ang daming pasaway, lalo sa BGC, ng mga lintik na modernized jeepney nila, sasama na ugali ng driver dyan. Daming unakaaway sa kalye dyan. Ibang klase, mga kamote, magpatakbo. Anyways, yun lang ang sa akin. Siguro, yung move na itigil mo na to, yung i-hold, yung implementation, I guess it will be, in the positive side, is magkakaroon pa lalo ng in-depth na pag-uusap with the government and then para magkasundo sila at in turn yung mga commuters, yung public commuters is makinabang, di ba? Yun lang yun. And to those organizers naman, nag-organize ng mga tigil pasada, ganyan-ganyan, is siguro this is the time to justify sa gobyerno kung ano talaga yung hinanaing nyo. And to the government, it's also you guys need to justify din. Though I know na
kung anong sinabi ng batas, yun ang susundin, di ba? Pero then again, you have to listen to the people who voted you in that position. Yes. Yun lang sa akin, no? Para wala nang gulo, no? Oo, tama naman. Sa side ko naman kasi, since ako nanggaling din sa gobyerno, I would suggest na instead na mag-rally kasi itong mga nagde-demonstrate sa kalye at magtigil pasada, why not, wag nyo na pong idamay yung mga tauhan ninyo, yung mga driver ninyo. Hayaan nyo na po silang bumiyahe at nasasayang po yung kikitain ng mga taong yan. Kung tutuusin po, pag nagtitigil pasada kayo rin ang nagugutom, hindi po yung hindi makasakay. Kasi meron po... Tsaka wag nila i-brainwash yung mga member nila. Kasi may tricycle, may taxi, may grab, may angkas, may joyride, may bus, may train So marami pa hong paraan para makasakay ang mga tao. Pero although yung train, wala na pre MRT, LRT na lang. Train pa rin yun sa bagay. Pero, diba, nagsasuffer din yung mga driver sa tigil pasada. Ngayon, instead of gawin nyo yan, mas mabuting mag-set kayo ng consultative meeting na tinatawag doon sa mga taong nagsulat ng batas. Bibigyan naman kayo ng panahon yan para mapakinggan. Hindi ba? Isi-set lang ang schedule dyan. Hindi naman po pwedeng ura-urada na kung kailan nyo gustong pumunta, pakinggan kayo kagad. May mga trabaho rin po at ibang inaasikaso yung mga taong yan dahil empleyado rin po sila. With regards to the other factors naman, sabi ko nga kanina, pagka tayo ang customer, gusto natin upgraded lahat ng pupuntahan natin, masasakyan natin. Pero pag tayo yung provider ng service, gusto nyo steady lang kayo. Kitain nyo. Medyo hindi naman po yata patas yun. Modernize yan. Pero, tsaka sumunod din tayo sa utos. Kasi para sa atin din yan meron tayo. Kung di man tayo sa panahon natin ngayon, mga anak o mga apo na natin na makikinabang dyan. Totoo naman yan. Tapos pagdating naman sa mga lawmakers natin, I think, yan nga, kung mapakinggan nila, mabigyan ng pagkakataon marinig ang panig na itong mga operators, might as well, i-amend nila itong act na ito, i-modify nila, in a way na magkaroon pa ng mas magandang subsidy para sa mga operators and drivers, yung sa pamasahe naman, at the same time, yun nga, kung ano man yung restriction when it comes to the purchase of these modernized jeepneys, baka naman po pwedeng yung katulad ng jeep na, yun nga, Buendia Makati Avenue na naka-aircon, matagal ng panahon yan. Nag-aaral pa lang ako, meron na yan Tapos, nakakatayo din naman sa gitna doon sa mga jeep na yan. Nagkakasya rin naman, you don't need a minibus for that kasi it's not a jeepney anymore. The main essence of having a jeepney is yung itsura po niya extended lang. Pero wag naman yung sobra-sobrang mga matitinding jeep na tag 15 na tao na per side yung kasya. Ibang usapan. Parang bus na yon. Pero ayun nga, may mga paraan, wala namang hindi mare-resolve sa maayos na usapan. So I guess ayun po, pakinggan lang natin yung isa't isa pero ilagay natin sa tamang lugar, wag po sa kalye, maraming nagsasuffer. Meron pang mga tanggapan ng gobyerno para mapakinggan naman kayo. Wag lang po tayong atat na pagka pumunta kayo ngayong araw na to ganun. Kumbaga mag-set po tayo ng schedule at ng appointment po, pwede naman po yan mangyari. So ayun nga sa mga kaibigan natin diyan, lalo na sa mga viewers natin. We all must also embrace change. Talagang, yan lang naman ang permanente, change. Talagang yun lang po. Minsan kasi, yung nasa comfort, na tayo, di ba? Comfort level na natin, nandun na tayo sa comfort zone, ayaw natin may nababago. Malay nyo, itong pagbabagong to is for the better talaga. Yes. Okay? We have to open our minds din, alamin muna natin kung ano nga ba yung in the long run, wag po yung maging reactive masyado. Yun po na tayo lang namin sa inyo. Let's give it a try, no? And sa government naman, wag po dapat, sana, ginagawa nyo ito for the betterment talaga of our countrymen. Yun lang po yun. Kasi alam naman natin, basta gobyerno, isa lang ang nasa utak ng mga tao, mga corrupt. Mababago na po yan dahil may mga
government officials naman po talaga tayo na who's really doing their jobs Yes. for the betterment of the country. O yun, Oo. pare. O ngayon, pare, so yun lang take namin dito sa issue na to, na pag-usapan lang namin. Dahil syempre, we want to talk about what's hot para naman pag wala kayong magawa, mapainggan nyo yung mga napag-uusapan namin at medyo mamura-mura nyo kami kung di kayo agree. But then again, Oo. take lang po namin yon. It doesn't mean na yun ang dapat na take ng lahat. Kanya-kanya po tayo ng pananaw. Oo. O yun, para ikaw ba, bago natin ano tong ating episode ngayon, meron ka ba mga kailangang pasalamatan dyan? Mga shoutout natin, Yes. lalong-lalo na sa mga gusto mag-sponsor sa atin. Ang dami na pong tumatawag sa amin for sponsorship. Pero, bahala na po si AJ dyan. O sige, AJ. Okay. Anyway, ayun nga Kadyo. Siguro parting word ko lang regarding this topic. Ayun nga, pakinggan ng isa't isa. Meron tamang lugar para dyan. Pangalawa, para naman po sa mga mamamayang Pilipino, matuto naman po tayong sumunod. Hindi po puro reklamo bago sumunod. Sunod po Tama. muna. Subukan muna natin. Anyway, with regards to that, unang-unang Kadyo, mapapanood tayo ng ating mga viewers sa Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. True. Oo, at saka yun nga, ano yun? Yung bell icon mo, pare. Yun. Siyempre, no, of course, alam naman natin, nasa YouTube po kami. At siyempre, nasa nabanggit niya mga social media channels, no. Again, your views are really very important to us. And of course, yung mga comments nyo na maparating sa amin. Kasi then again, siyempre, mas maraming support from you, mas marami pa po kami magagawang content for you guys. Para sa mga boredom days nyo, kung nafe-feel nyo kaming pakinggan at panoorin. So please, click the bell icon and subscribe now if you're not yet subscribed. And of course, share and like this video. Okay guys? Malapit na po na. Pagka po nakuha na namin silver play button, it's napakalaking thank you po ang bibigay po namin talaga sa inyo. Baka makapagparapol pa kami ng rito. Totoo. Ng modernized jeepney. Joke lang. Anyways. Hindi naman ganun kalaki kagad. Okay. Pero ayun nga, other than that, nakalimutan kong sabihin, no, not only sa page ng Motorsiklo News lalabas ang AR Media, of sa course. AR Media meron, sa AJ Rivera Facebook page meron din lalabas, both on Facebook, TikTok, YouTube, and Spotify. Lahat yan meron po. So meron tatlong main platforms na ginagamit ang M-News Experience para po mapanood ninyo kami at the comfort of your or at the convenience of your apps and your devices. And of course, for promotions naman, kung interesado kayo, makikita nyo dyan sa aming details kung how you can contact us. Para ma-promote na po natin yung mga produkto nyo or yung mga negosyo nyo. Very, very napakadali po namin kausap. At Okay? and then, syempre, Grace Collection PH, please support. Yun, tagawa na kayo. Personalized, pwede. Yes, we do personalize and customize bags. Depende po sa design na gusto ninyo, sa fabric na gusto ninyo. So, please do follow Grace Collection PH on Facebook, or you can actually see the ad sa page ko po, sa AR Media or sa AJ Rivera Facebook page. At syempre, pakisuportahan po ang Kangkalu Oro and Bike Show sa October 26 sa Caloocan City Hall po yan, dito sa District 2. Oo, yun yung pinakamalaki at pinakabagong Oro and Bike Show sa motorcycle capital ng Pilipinas. So, ayun po, asahan namin kayo. Makikita nyo rin po si Kadyo dyan. Tsaka, syempre, mga kaibigan natin. Sa pag nakita nyo kami in public, no, lapit po kayo. Pwede, madali po kaming kausap. Okay, guys? Bawal lang po yung biglang kikis. Baka anyways, joke lang. So, ayun. Ayun pa, guys, no? Again, this is another episode. Abangan nyo po yung mga susunod naming episodes. Maraming pa po yan. May mga bike reviews, may mga car reviews, at meron din anything under the sun na pwede natin pag-usapan dito. At yung mga gustong mag-guest, just message us talaga. I-guest namin kayo, kahit sino pa kayo, okay? Actually, kahit anong gusto nyong pag-usapan natin dahil libre naman po ang channel namin pag-guesting. Okay? Tsaka, basta ang pag-uusapan, wholesome. Wholesome lang. Yung mga hindi wholesome, private natin pag-uusapan. Ayun. So, ayun just feel free to message us anytime. We'd be more than happy to assist you with any concerns. So, ayun po. Maraming salamat po sa isang araw na naman na pagsama nyo sa amin dito sa M-News Experience. So, yun, guys. Ito nga pala. Sige ba? Tuloy mo lang. Ayun. Ako nga pala, si AJ Rivera. Maraming salamat po.
Yan. At ako po, si Kadyo, at pareho namin sasabihin sa inyo guys na see you next time.